kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus, at sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa, siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa dati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri, at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Kaya sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang inyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas. Sigurado ako, kilala ninyo si Santo Tomas. Kasi siya po yung kaawa-awa naman na hinusgahan natin na apostol na may mahinang pananampalataya. Diba? Ang tawag natin sa kanya ay Doubting Thomas. Si Tomas na mapagduda. At yun, simula noon hanggang ngayon, yun ang tatak nitong apostol na ito. Paano ba naman kasi ay dumating ang ating Panginoong Hesukristo noong siya'y muling nabuhay, pero hindi pa alam ng mga apostoles, at ang mga apostoles ay takot na naroon sa loob ng isang silid. Pero si Jesus, kahit nakasara ang silid, nakaraan at nagpakita siya, hatid ang mabuting balita ng kanyang muling pagkabuhay. Ang problema, wala si Tomas noong gabi ng linggo na iyon. Kaya ang sabi niya, "Hindi ako maniniwala na siya'y muling nabuhay hanggat hindi ko naisusuot ang aking mga daliri sa sugat sa kanyang tagiliran at ang aking daliri din sa butas sa kanyang mga kamay." Kaya siya natagurian na Doubting Thomas. Si Tomas na mapagduda. Si Tomas na ang hina o ang liit ng pananampalataya. Pero alam ninyo, kung tayo'y makapagsabi na si Tomas ay mapagduda at mahina ang pananampalataya, para namang tayo'y lagi na lamang matibay at matatag at maasahan ang ating pananalig sa Panginoong Hesus. Hindi ba't sa maraming pagkakataon ay nagdududa rin tayo sa kabutihan, sa malasakit, sa pagmamahal sa atin ng Diyos? Hindi lang minsan, maraming pagkakataon na tayo ay napapaisip din
talaga bagang ako'y mahal ng Panginoon? Sa totoo lang, maintindihan natin si Tomas sa kanyang pagdududa. Naisip ko kasi siya'y nabigo, siya'y nasaktan dahil ang kanyang inaasahan na si Jesus na magagapi ang lahat ng mga kalaban ay namatay sa krus ng walang kalaban-laban. Napakabigat nun sa isang tao na iniwan ng lahat at ininvest o isinugal ang lahat din para sa Panginoong Hesukristo, tapos maglalaho ang lahat ng iyong mga inasahan. Kaya para makarinig ng balita na siya'y matagumpay sa kamatayan, hindi. Ayoko nang masaktan pang muli. Kaya't ang pagdududa ni Tomas ay hindi talaga sa kawalan ng pananalig, kundi sa puso na nasaktan, sa pusong nasugatan, sa pusong nabigo, at sa pusong ayaw nang umasa pang muli dahil ayaw na uling masaktan pa, lalo pa kung sariwa pa ang sugat sa kanyang kalooban. Pero in fairness, ang gusto kay Tomas, tapat siya at hindi siya nagpanggap na, ay oo, naniniwala ako, muling nabuhay ang Panginoon. Hindi. Talagang siya'y tapat sa pagpapahayag na hindi ako maniniwala hanggat hindi ko na isusuot ang aking mga kamay sa sugat sa kanyang tagiliran at ang aking daliri sa sugat sa kanyang mga palad. Sabihin ng ako'y doubting Thomas, sabihin ng ako'y walang pananampalataya o mahina ang pananampalataya. At yun ang gusto ko kay Tomas. Totoo siya sa kanyang nasasaloob at ito'y kanyang ipinapahayag. Hindi nakukunwari at hindi nagpapanggap. At ang magandang balita ay ang tugon ng Panginoon sa pagdududa ni Tomas. Anong tugon ni Jesus? Binalikan niya si Tomas sapagkat hindi siya papayag na ang kanyang iniibig na apostol ay manatili sa kanyang takot, sa kanyang kabiguan, na siyang dahilan kung bakit siya ay may maliit na pananampalataya. Binalikan ni Jesus si Tomas. Si Tomas lang ang kanyang binalikan upang si Tomas ay maghilom sa kanyang mga sugat at lumaya. At mula sa isang pagdududa ay si Tomas ang nakapagpahayag ng malalim na pananampalataya sa katotohanan ng kung sino si Jesus. At sino nga si Jesus? Ayon kay Tomas, ang aking Panginoon, ang aking Diyos, my Lord and my God. Ang ating buhay, mga kapatid, hindi lahat ay malinaw. At hindi lahat ay madaling tanggapin. At kahit malinaw, kapag ang puso ay sugatan at puno ng samot-saring damdamin, hindi madaling magtiwala. Sa maraming pagkakataon, katulad din tayo ni Tomas, pagod ng umasa, pagod ng manabik sa magandang balita, kaya pagod ng sumampalataya. Pero sana katulad ni Tomas ay maamin natin ito sa ating mga sarili at maamin natin ito sa harap ng Panginoon, lalo pa sa ating pagdarasal. Panginoon, ako'y nagdududa. Panginoon, ako'y nahihirapang maniwala. Panginoon, ako'y nahihirapan na umasa sa mabuti at sa magandang plano mo para sa aking buhay. At makakaasa tayo, ang Panginoon ay darating, magpaparamdam at magpaparanas ng kanyang presensya. Kung paanong para lang kay Tomas, siya'y bumalik. Para lang sa iyo at sa akin, siya'y kikilos at gagawa ng paraan upang ating malalalim na pagkaduda sa Diyos ay mauwi sa malalim na pananampalataya. Katulad kay Tomas. Kaya si Tomas ay haligi ng ating simbahan bilang apostol, sabi nga sa ating unang pagbasa. At bahagi ng kanyang pagiging haligi ang katotohanang
ang kanyang pananampalataya ay minsan naging marupok at mahina. Ngunit sa karupukan ng kanyang pananampalataya ay kumilos ang lakas at tibay ng kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. At sumainyo pa minsan ang pagpapala ng ating makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.